glory. At kung atin pong titingnan yung kahilingan dito sa verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. So ano po ang layunin ng manunukso? Ialis ka sa pag-ibig ng Diyos. Ialis ako sa pag-ibig ng Diyos. At paano ako mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Kailangan ito po ay personal na ating maunawaan batay sa katotohanan. Kaya nga po ang labanan ay ialis ka, ihiwalay ka, at ikaw ay gawing maligamgam. At atin pong unawain, kung alam mo ang katotohanan, hindi ka papayag. Ako bilang isang ama, kailangan ang aking influensya sa aking mga anak. I have to be a perfect example of what a father is. For the formative years, way back, several years ago, a father image has to be demonstrated to our three children. Kailangan makita nila sapagkat ang kanilang karanasan lamang para makilala kung ano ang isang ama, mahirap po sa kanilang murang edad at murang isipan na malaman kung ano ang isang ama. Pero sa pamamagitan po ng pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal, ulitin ko pong muli, kung hindi mo ito naranasan, huwag kang malulungkot. Tayo po ay naririto. We passed through many tests, and it turned out to be a testimony for the glory of God. We passed through many mess in our life, and all those mess has turned into a message. And through those triumphs, on those tests and mess that we gone through, there is a story. History is the record of those events in our lives na tayo po ay nagtagumpay. Kaya nga po, pansinin po natin kung magigita yung totoo sa ating mga anak. Kailangan pong ang pagkikipag-ibigan natin sa anak, ito po ay nakaugnay ay sa relasyon. Kaya nga po ating unawain, you have to first deliver the message to your children that you are there for them. That you are there to help, that you are there to provide. And the best provision is that they will know God while they are still young. Ang pinakamagandang pamana sa mga anak ay ang makilala nila ang Diyos. Amen po ba? Hindi po pera, hindi po magandang bahay, hindi po magandang paaralan. Kailangang may pakilala nating mga ama ang Diyos sa kanila, at ang mabisang pagpapakilala, ang Diyos mismo ay ating kinikilala ng ayon sa katotohanan. Kaya nga po ating unawain, do not lead us into temptation. What are the temptations that we might be led into? Baka mawala ang iyong time to communicate with God, and that is prayer. Kaya nga, kung papansinin po natin, marami ang tumanda na nasa kalungkutan, at ang sanhi ng kalungkutan ay simple lang, lack of knowledge. Ang sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang sabi ng Biblia, without vision, people perish. But in the abundance of counselor, there is safety. And the counselor that is trustworthy is God and His Word. Kaya nga po ating unawain, ang sabi po ni Solomon, because people have so many desire, a dream is built. Ngunit atin pong unawain, it is the problems that a dream is birthed. Pero atin pong unawain, out of the bounties of the Word of God in our hearts,
a dream will be completely painted. Amen po ba? Kaya nga, kailangan tayo po ay maunlad sa pagkakabisa ng salita ng Diyos, because as we meditate, as we speak of the Word, a dream is being painted. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain, as you delight thyself in the Lord, He will give you the desires of your heart. And one of the way to delight in the Lord is through His Word. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. So our wishes will be satisfied. Our wishes will be performed by God. Because that wishes arises from the Word of God that we meditated upon. Naunawaan niyo po, kailangan ang pangarap mo. Kaya nga po, kung ang pangarap mo ay makapagligtas ng kaluluwa, doon po lilitaw ang isang hanap buhay na magiging gamit ng Diyos para sa pagtulong sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang isang matagumpay na hanap buhay ay yung hanap buhay na nag-uugat sa kaluwalhatian ng Diyos ang tinutungo. Yung nag-uugat sa pagliligtas at pagkalinga ng kaluluwa. Kaya nga po ating unawain, be the best in whatever business you are in right now. Be the best in what employment that you are employed right now. Be the best and do it for God. Not for yourself, not for any man's sake, but it is all for God's sake. Because we are representing the name of God, and that name has to be glorified in us. Amen po ba? Kaya nga po, sa 10 utos may utos, use not the name of thy God in vain. And how are we using the name of God in vain? When our life is fruitless. Vain is the purposes of God. Nawala ng halaga yung mga layunin ng Diyos sapagkat hindi tayo namumunga na dapat na mamunga. Pero ano po ang paraan para po mawala tayo sa di pamumunga? Simple lang po, let us return to God. And how shall we return to God? Through repentance. And why are we to repent? Because of ignorance. Dahil po sa kakulangan ng karunungan. Nagbabalik loob tayo sa Diyos. Parang Ginoo, nakala ko ganito ang buhay na mabigo na lang. Hindi pala. Ang buhay pala ay para ikay malayang makagawa. Upang maisakatuparan mo ang iyong mainam na iginuhit na plano sa aking buhay. Alam mo, pag naunawaan mo ang magandang panukala ng Diyos,